May dalawang uri ng buwaya na matatagpuan sa Pilipinas. Ang Crocodylus porosus o ang saltwater crocodile na kayang lumaki hanggang 20 talampakan, na ayon sa mga eksperto ay agresibo at umaatake sa tao. At ang Crocodylus mindorensis o Philippine freshwater crocodile, na kilala din sa tawag na Mindoro crocodile o bukarot naman sa Ilocano, na ayon sa mga eksperto ay wala pang natatala na pumatay ito ng tao. Sa halip ay ilag ito at takot sa mga tao. Ang Philippine freshwater crocodile ay kabilang sa mga pinaka-endangered species. Hindi katulad ng saltwater crocodile, ang freshwater crocodile ay mas maliit at lumalaki lamang hanggang 5 hanggang 9 na talampakan. Ito ay medyo malawak ang nguso. Sa kanilang mga likod ay mayroon silang makapal na bony plates. Mayroon silang pagitan ng 66 at 68 na ngipin na regular na nalalagas na napapalitan ng mga bago. Ang kanilang ginintuang kayumangging kulay ay dumidilim habang sila ay lumalaki. Ang mga babae ay mas maliit ng kaunti kaysa sa mga lalaki. Ang critically endangered species na ito ay dating karaniwan sa buong Pilipinas, ngunit ngayon ay naninirahan lamang sila sa ilang isla. Ang mga buwaya ng Pilipinas ay katutubo sa kasaysayan sa buong isla ng Pilipinas, kabilang ang Dalupiri, Luzon, Mindoro, Samar, Pulo, Masbate, Negros, Busuanga at Mindanao. Ito ay limitado na ngayon sa hilaga ng Luzon at timog kanluran ng mga isla ng Mindanao. Ang species na ito ay gumagawa ng kanyang tahanan sa estero at baybayin. Karamihan sa kanilang tirahan ay nasa mga lugar ng tubig tabang, kabilang ang mga lawa, marshes at maliliit na ilog. Ang mga freshwater crocodile ay nagpapahinga sa araw upang magpainit. Kapag naman sila ay sobrang naiinitan ay ibubuka nila ang kanilang bunganga upang maglabas ng init. Ang mga buwaya na ito ay kayang lumutang sa ibabaw ng tubig. Sa pangkalahatan, nagbabago ang kulay ng balat ng mga ito, depende sa kanilang mood o sa kapaligiran. Bilang karagdagan, ang kanilang maliwanag na dilaw o orange na dila sa kanilang nakanganga na panga ay maaaring kumilos bilang isang tanda ng panlipunan o babala. Ang mga ito ay mga carnivores. Kumakain sila ng isda, hipon, alimango, snails, maliliit na mammals, ahas at ibon. Gayunpaman, ang mga buwaya ay polygynous, na nangangahulugan na ang isang lalaki ay nakikipag-asawa ng higit pa sa isang babae. Ang mga babae ay nagtatago ng isang punso mula sa mga dahon, sanga at lupa, o gumagawa sila ng isang butas na pugad kung saan itatago ang kanilang mga itlog. Kapag nailagay na ang mga itlog, ang mga lalaki at babae ay parehong humahalili sa panonood ng pugad, at ang mga babae ay regular na bumibisita sa pugad sa madaling araw o hapon. Malaki ang pagbaba ng populasyon ng species na ito sa nakaraan dahil sa labis na pangangaso para sa komersyal na paggamit. Ngayon, ang pagkasira ng kanilang tirahan ay ang pinakaseryosong banta sa kaligtasan nito dahil ang mga rainforest ay nililimas sa buong rehiyon para sa mga palayan upang pakainin ang dumaraming populasyon ng tao. Thank you very much mga katrops! May nais ka bang ibahagi na kaalaman tungkol sa video na ito? Just comment down below sa ating comment section. Mag-iwan ka na rin ng thumbs up dyan. At kung bago ka pa lang sa channel na ito o kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click lang ang subscribe and bell notification para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos na i-upload. Hanggang sa muli mga katrops!